Yon. Isang magandang umaga sa inyo. Isang panibagong week na naman. Ako nga pala si Syke, sa mga hindi nakakakilala dyan, sa akong reversal trader. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko kumukuha ng trend. Kasi para sa akin, napaka-importante nito. Kasi bago ka maghanap ng kahit anong klaseng candlestick patterns dyan, kailangan mo munang malaman kung nasan trend ka. Kumbaga kahit anong strategy ginagamit mo, napaka-importante kung paano ka kumuha ng trend. Ngayon, the way na pagkuha ko ng trend, medyo may pagka-off. Hindi siya yung traditional na pagkuha ng trend. So, okay. Punta tayo sa chart. Ngayon, umpisahan natin dito sa weekly. Kasi ako, sa weekly ako nag-start tumingin bago ko bumaba ng daily, H4, and 15. Napaka-importante ng weekly. Pero kung ganito yung weekly nyo, parang tama. Hindi, consolidation. Pero kaya pala mai-trade yan. Pag ganito, bumababa ako ng daily. Kasi dito siya maganda. Yung nag-uptrend siya, tapos yung nag-continue siya dito. Yan yung uptrend niya. So, pero pagdating dito nagkaroon ng sell at dito na sila nagkagulo-gulo. Kaya ganyan yan. Hindi sila makababa dito, hindi rin sila makaangat dito. So, sa next videos, dyan yung makikita, doon ko ituturo yung iba-ibang klaseng candlestick patterns at kung paano ko siya ginagamit. Kasi hindi naman lahat ng reversal na candlestick patterns ginagamit ko. So, pili lang. So, anyway, balik tayo. So, ganito na siya. Ang mangyayari dyan, bababa ako ng daily. So, ito yung daily natin. Yan. So, ako, nire-reset ko muna to. So, ang settings ko dyan, ito lang. 14, 10, and 24. So, para pag nag-reset chart ako, hindi yung medyo naka-zoom in para mas makita ko kung anong ginagawa talaga ng presyo. Kung saan siya pumupunta, kung pababa ba siya o paangat. Ganun. Kasi ito, kagaya ng nasabi ko kanina na medyo may pagka-off ang pagkuha ko ng trend. Ang normal kasi, kumukuha sila ng ganito, di ba? Mga higher high, higher lows, lower high, mga ganon. Ganito, ganyan. Ganyan sila kumuha ng trend. Tama? So, impulse, correction, yun lang. Pero kasi, hanggat bumababa ka ng time frame, medyo nag-iiba yan. So, parang gumugulo na. So, ako, pinaka-simpleng approach na nakita ko, na napansin ko, sundan ko lang yung candlestick. Tapos kung ano sinasabi ng presyo, papababa, o aangat. Tama, parang dito yan. Ito. Nagsimula ito, tumaas, nag-uptrend. Then, may nagpakitang reversal pattern. Ito, engulfing sell kasi invalid to. So, matututunan nyo din yan. So, kaya siya bumaba. Kung bumaba niya, react siya dito. Diretso ulit, paangat. Daily itong pinag-uusapan natin ha. Kasi sa loob niyan, may structure dyan, yung H4. So, paano nag-work yung ganitong klaseng pagkuha ng trend? Kitang-kita naman eh. Pababa. Aangat. Konso. Angat. Konso. Baba. Angat. Pababa. So, kunyari wala pa to. Wala pa yan. Focus tayo dito. Kung mapapansin nyo, nung bumaba yung presyo, anong nangyari?
nagkaroon ako ng engulfing buy dito. Nagkaroon ako ng engulfing fail dito. Kumbaga, engulfing sell na nag-fail. So, ito, isa rin mga namin to, setup. Daily pala to. Sorry. Yan. Isang uri din yan ng reversal pattern. Malalaman niyo yan sa mga susunod na video. So, pag nakuha ko na yung trend, since reversal trader ako, hindi ako sumasabay kasi, kunyari downtrend yan. Ang hahanapin kong setup is to buy. Hindi ako sasabay mag-sell. Buy ang hahanapin ko dyan. Yung reversal. So, since nakuha na yan, tas ito, isang uri din to ng reversal, bearish reversal pattern. Yan. Dark cloud cover kung tawagan. Tas dito yung mga engulfing. Tas ito, makikita nyo rin to saan tumigil. Dito. Ano to? Uptrend, reverse pababa, hindi ni-respect, binasag. So, ni-reclaim ng bullish to, itong area na to. So, react para umangat. So, sa lower time frame, may mga entry dito. Sa H4, meron yan. So, kung papansin niyo, ito yan. Yung loob. So, ganun din. Hihintayin ko yung presyo, yung price na pumasok sa zone na yan, sa reversal pattern na yan. So, mapapansin nyo, yung H4, yung 4-hour candle, obviously, pababa. Pagdating niya dito, reverse na naman para umangat, para pumasok dito. So, nagkaroon ulit ng reversal dito, yung H4. Pero hindi siya na-continue, umakyat pa rin siya, then saka siya bumagsak. So, hindi pa yung pinaka niya, nandito sa taas. Bago siya, bumaba ulit dito. So, ayan, mapapansin nyo, downtrend. Pero hindi porket nandito yung buying ko, hindi na ako makakasabay para mag-sell. Kasi meron akong hinahanap dyan para mag-continue to sell. Kasi sa candle psych, merong psychology na gustong namin makita na paano ko ba i-explain to? Na committed talaga na mag-sell yung price. Hindi lang magko-continue sa engulfing sell lang, hindi ganun. Merong pattern na dapat lumabas para mag-continue to sell. Then pag nakita naman yung reversal na pumasok na sa zone, yun na yun. Doon kami makakasabay. So, ayan. Tignan nyo lang maigi. Downtrend. Dito nga, nag-reverse na yung daily. Nagkaroon ng EF. Nagkaroon ng EG. Dito pa lang sa EG, pwede na to. Then, hintayin nyo lang yung mga H4. Ito. Kung i-align ko tong daily na to, ito na yung mga H4 niyan na para mag-buy. Pero meron pa kaming isang time frame na ginagamit para ma-confirm yung buying. Parang tumaas lang yung probability na pe-precise din siya. Then nakakaiwas ka sa mga maling galaw, mga premature setup, nakakaiwas ka doon. Tas ito rin, isang uri din to ng setup namin. Share ko lang din muna. Di ba nagkaroon dito ng engulfing fail? Kumbaga, sell siya. Then, na-reclaim. Nagkaroon ng engulfing buy. Halos sabay.
Yung pagka-fail nito, tapos pagka-create ng buy. So, ang tawag na namin dyan, AB. Then, pagdating dito, nagkaroon ng another engulfing buy, valid to. So, ABC yan. Sa amin, yan ang pinakamalakas na setup. Kumbaga, tawag, high liquidity zone. Obviously, kontrolado ng buyers yan. Kaya kung mapapansin nyo, yan lang yung presyo. Iba dumiin pa. Then, kung gagamit naman kayo ng SNR, ito, glimpse na lang din. Ito, dati itong resistance na naging support. Ayun. Kita naman sa H4. Ito, isang uri din to ng reversal pattern. Morning star kung tawagin. Then, ito, tawag naman namin dito, hidden setup to buy. Bakit? Dati siyang engulfing buy na nag-fail and nag-fail ulit. Makita nyo naman kung paano mag-react yung presyo dyan. Then, confirm nyo na lang sa M15. Ganun lang siya. So, balik tayo sa topic na kung paano kumukuha ng reversal pattern ng trend. Excited na kasi akong ituro sa inyo yung mga reversal patterns. Lalo na yung mga modified na engulfing patterns. Pero let's focus muna sa trend. So actually, ganyan lang siya kadali. Up, nagkonso, up again, then reverse. Pagdating dito, reverse sa ulit, continuation to, dahil dito, sa daily na to. Tingnan natin yung H4 niyan. So dito siya dito nag-reverse. Pagbalik ng presyo, may nakaharang ditong sell, reversal to sell. SNR niya yan. Then, ito yung zone ng H4. So, yan ang gusto kong makita para mag-buy. Kasi, sa aming mga reversal trader, uptrend na to eh. Itong presyo na to, uptrend na to. Technically, itong engulfing buy na to, yes, pwede siya maging continuation or exhausted na yung presyo, yung movement. So, mas prefer ko makakita nitong fail. Yung reversal na mag-fail. So, both ways yan eh. Kaya ito nag-conso. Dito nag-fail yung buyer. Then, nag-doji. Confirmation to sell. Na-defend. Siyempre, daily to eh. Tapos H4 lang to eh. Then, saka sila nag-continue paangat. Yung sell, nag-fail, then nag-buy. So, hindi maganda lang yung setup na nangyari sa lower time frame. Yan, para may idea kayo kung paano gumagana. So, ito, gusto kasi sanang umangat yan. Pumasok pa dito. Kasi dito na siya gumawa eh. Nasa gitna lang kasi. Pero kung papatulang ko yan, dito na ako. Ayan o. Nagkaroon ako ng EF
kumaga M1 na yung M1 structure na yung naglaro dyan. Kasi yung pagkuha ng trend, kahit anong time frame yan, same lang. Ganun ginagawa ko, same lang. So, kaya naiintindihan ko yung price action. Then, syempre, inintindi ko yung mga reversal candlestick patterns. Kaya madali ko na lang siyang makita. Dito, yan. Kung mapapansin nyo, nag-uptrend. Ito, failure to reverse to. Pero kasi may tinamaan na area to sa H4 din. Dito, ito. Kumbaga, daily din yan. Yan yung daily sell. Tapos, yung mga SNR niya nandito. Ito. Yun nga lang, hindi nag-form yung gusto kong setup. Kaya isa lang yung na-trade ko, yung short lang dito. Tapos di ko rin nakuha yung long dito. Sayang, ang laki niya. Ang laking galawin sana. Pero okay lang kasi yun pala yung disadvantage ng ginagawa ko. Ang setup ko, nagpapakita lang ng 2 beses, 3 beses. Swerte na 3 sa loob ng isang linggo. So, depende kasi sa market structure. Saka masyado kong maselan. Imbis na dito, nakapag-short na ako. Kasi pwede kaming kumuha ng dito sa left side. Pwede kaming kumuha dyan. So, kung titingnan, kung kukunin yun, itong H4 na to, kasi di ba, napansin nyo, uptrend, nagpakita ng reversal to sell. Ang unang tipi niyan dito, from here, hanggang dito. So, yan yung matututunan nyo sa mga susunod na episode na natin, i-discuss natin. So, meron akong reversal dito, kasi ito, engulfing sell, engulfing buy, then nag-fail. So, clear pa yan. Then here, pag titignan mo yung M15 yan, ito sayang to. Ang ganda sanang shooting star niya. Ito, kung nag-valid to, kung na-validate, kasi nahirapan to kasi merong gap. May gap, kumbaga rising window yan sa Japanese term. Sa Western, gap. Kay ICT, kung tawagin niya, Endog, bahala siya. So, na-respect. Kaya nag-continue pa rin pag-buy. Kaya nakita nyo, ayan, papansin nyo, continuation ng buy, uptrend. Pero ano nangyari? Evening star, confirm. Tapos, nagkaroon ka pa ng M15 na hidden. So, meron kang EF hidden, pero ang ano ko dyan, mas magfo-focus ako dito sa bearish candle na to. Kasi ang gusto ko namin sa hidden, engulfing sell, kunyari sell engulfing sell ang kasama, hindi EF lang. So, parang ito, pero kung papansin nyo, ito, nirespect nyo to. Kasi nasa 200 pips to or 20 points kung nasa futures kayo. Ito, hindi lang maganda yung structure. Kasi, pero pwede na. Ayan. So, selling ang gold nung Friday. Ang bias, selling. Kasi, tingnan nyo, from opening. Pero kung in-entryhan ko to, ang tipi ko lang dyan around here, dito. Kasi nag-form na to ng hammer. Ito. Pero kung may clear na setup dito ang H4, candle close ako ng H4. Ang tipi ko. Hindi M15 lang. So, matututunan niyo yan sa mga susunod na episodes.
Saka malalaman nyo kung bakit magtataka kayo. Say, para kang tanga. Uptrend pero sell hinahanap mo, kinokontra mo yung trend. Well, hindi ko kinokontra yung trend. Kasi kung uptrend yan, kung gusto, dapat kasi sa baba na ako nakabili. Kasi reversal trader nga, di ba? So kung paano nag-reverse? So, miski downtrend to, kaya kong i-continue yan, magpakita lang yung hinahanap ko. Di ba? So, well, anyway, explain ko yan sa susunod. Kasi medyo mahaba-habang topic yan kung bakit ako nagbabay kung naka-downtrend, bakit ako nagsesell, but sell ang hahanapin ko kung naka-uptrend. Kaya sige, yan ang i-discuss natin sa next video. Magandang topic yan, Parang tanga lang, di ba? Pero hindi kinokontra yun kasi reversal nga. Explain ko na lang. Well, disclaimer nga pala, hindi ako financial advisor, hindi ako psychologist. Si psych lang to, wala akong lisensya. So, it's up to you kung paano nyo gagamitin, kung ano man yung matututunan nyo dito. Nasa sa inyo yan. Kasi bawal akong, mag-advise ng mga investments. Bawal akong naman tawag doon, mag-recommend. Kunyari, ito, recommend ko sa inyo si Gold, or ito yung setup, buy na tayo dito, sell na tayo dito, lagay natin yung stop loss natin dito. Bawal kasi yun. Ng SEC yun, regulated sa SEC, na nila, kailangan may license ka para sa mga ganun. So, yun ang disclaimer ko. Sana respect nyo na lang. So hanggang sa muli, ako nga pala si Syke, at abangan nyo yung next topic natin, ha. Maganda yun. So kung may mga tanong kayo, comment nyo lang, sasagutin ko yan. Walang kaso doon. Maraming salamat. Hanggang sa muli.